Ayan, hello sa lahat. So, welcome back again. So, wala na ako ibang masabi kundi puro na lang talaga welcome back. So, ano pala? So, kailangan ko nang baguhin. So, siya nga pala guys, gusto ko lang talagang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng video ko at doon sa mga nag-subscribe, doon sa mga interesado talaga na malaman kung paano ba talaga yung proseso at saka paano kami nakapunta dito. Gusto ko lang magpasalamat ulit doon sa mga nag-comments. Araw-araw halos may natatanggap akong comments tungkol nga doon sa ginawa kong video kasi nga din interesado sila. So salamat talaga ng marami at nagkaroon din kayo ng interest na panoorin yung video ko at saka hindi lang yun. Laking pasasalamat ko rin kasi nagkaroon din kayo ng interest na gusto nyong sundan yung mga ano bang tawag dito, yung yapak namin, yung ginagawa namin kung paano kami nakapunta dito sa Finland dahil sabi nga, gustong-gusto rin nila na makapunta dito na magtrabaho tulad ng trabaho namin as a caregiver. So ngayon guys, siguro sa kaka-welcome ko, kaya baguhin ko na naman kasi hindi ko naman akalain kasi na sa video na to wala naman kasi akong purpose talaga na ginawa ko lang talaga to dahil gusto ko lang talaga. Unang-una, honestly, gusto ko lang talagang patunayan doon dati sa mga nagtatanong sa amin, so, sa mga nakakaalam sa amin sa pag-aaral namin dito kasi nga walang kasiguruhan. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na gagawa talaga ako ng video pagka nandito na ako sa Finland para patunayan ko sa inyo na talagang totoo yung mga pinaggagawa ko, totoo yung mga pinaghihirapan ko na pag-aaral na ang akala ko rin dati is hindi totoo. So, ayun. Salamat ng marami doon sa mga nag-subscribe at saka doon sa mga nag-comments. Maraming salamat sa inyo dahil sa inyo, nagkaroon ako ng bagong idea, nagkaroon ako ng bagong sasabihin tungkol dito sa HSS, doon sa online class namin, doon sa pagpunta namin dito. So, yun nga pala. So, uulitin ko na hindi na lang ako lagi magwi-welcome back kasi welcome back na lang lagi. Welcome self. Welcome everyone. So, guys, doon pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So, at saka doon sa mga nanonood. So, paki-subscribe na lang pala para updated kayo doon sa mga video na gagawin ko pa kasi marami nang nagtatanong at saka gusto ko talagang gawa ng video yung step by step talaga kasi medyo magulo tong video ko eh. Kaya gagawan ko siya ng video ng step by step at saka paki-share na rin at saka paki-like para naman malaman din ng mga friend nyo na yun nga, mapanood nila tong video na to na baka sakali lang na interesado din sila na pumunta dito or interesado din sila mag-aral ng Finnish language. So nang dahil sa inyo guys, nang dahil sa mga comments nyo, so ngayon gumawa talaga ako ng video. So itong gagawin ko ngayon is para masubaybayan nyo talaga. Uulitin ko simula umpisa para masagot ko lahat ng mga katanungan nyo. So habang pinapanood nyo to, masasagot nyo lahat. Malalaman nyo lahat ang kasagutan na yun, yung mga katanungan pala, kasagutan ba to? Malalaman nyo lahat yung mga katanungan nyo. So nandito maririnig nyo yung mga kasagutan. So talagang nilista ko siya kasi madami na akong idea, marami na rin ako mga comments na natatanggap. So, ayan, nagkaroon ako ng lakas na loob na gawan kayo ng video guys para ito talaga makukuha nyo yung impormasyon kung paano nga ba talaga siya, paano nga ba talaga nag-umpisa. So, ayun, para hindi ko na kailangan na sagutin kayo pa isa-isa sa Facebook kasi minsan din sobrang late ko na mag-reply dahil nasa work din ako. So, yun sa video na to talaga. So, dito nyo lahat malalaman. So, etong gagawin ko na to is, ito yung step 1. So, usapang HSS tayo. Ano nga ba yung HSS? So, yung HSS is Health Staffing Care Solution. So, Health Staffing Care Solution. So, itong HSS na to, siya yung nagbibigay ng opportunity sa atin na mga Filipino or hindi ko rin masabi na sa atin lang din kasi pagkakarinig ko, pagkakaalam ko is kumukuha na rin sila from the other countries. So, hindi ako sure kung ano-ano mga bansa pero nag-open na sila sa Singapore, meron na yata silang Taiwan, meron na silang kinukuha sa Middle East. So, yun. So, ano to siya?
Okay, umpisahan ko sa simula. Paano nga ba ako nakapag-apply dito? Paano ako napasali sa online class na to? Unang-una, itong HSS na to, itong opportunity na online class, free online class, dumaan lang to talaga sa FB ko. So dumaan na siya sa Facebook ko, walang nag-refer sa akin, walang nagbigay sa akin ng link. Talagang dumaan na siya doon sa Facebook ko. Tiningnan ko lang siya. Nung binasa ko, sabi kasi doon, finish online class. Free finish online class. So nagkaroon ako ng interest, sabi ko, ano kaya to? Ano kaya tong free online class na to? So binuksan ko yung link, binasa ko. Kasi nung sinabi kasi na free finish online class at saka practical nurse course, parang, oy, teka lang, sabi ko, hindi yata ako po pwede dito kasi hindi ako nurse, sabi ko. So nung binasa ko siya, talagang binasa ko lang. So yun nga, parang nakakapanghina ng loob kasi kung iisipin mo talaga is kailangan talaga na related ka sa medical field. So sa medical course. So kasi ako wala akong pakialam. Tsaka nakita ko doon kasi na may age limit siya na up to 39 years old lang. So nung time na yun kasi is magta-39 na rin ako or 39 na yata ako nun. So may ugali kasi ako guys na pakialam ko ba, bakit hindi ko to subukan, libre naman. Kasi lagi akong positive. Sabi ko, try ko kaya to. Ano naman ngayon kung hindi ako matanggap. At least naman trinay ko lang. Kasi sa puso ko talaga, gustong ko talaga siya. Nung nabasa ko talaga yung nakalagay doon. So nagbabakasakali lang din ako na sana, isa ako sa papalarin. So nung nakita ko yun, nung binasa ko na lahat, nung inintindi ko na lahat, so mayroon kasi nakalagay sa gilid na apply now. So, ginawa ko, clinic ko yun, nandoon lahat, nakasaada doon lahat. Tapos, talagang in-scroll ko lang siya, kasi na-curious ako eh. So, nung nakita ko sa baba, mayroon siyang form, parang registration form. So, finilapan ko yun. Kung ano lang talaga yung totoo, yun lang yung sinabi ko. Hindi ko na dinagdagan, kasi alam nyo kung bakit. Iba ang hiningi nila doon. Eh, hindi ka naman pwedeng magsinungaling. Baka kasi pagdating dito, kung ano yung sinulat mo, ikabaligtaran doon sa pinaggagawa mo dito. So kung sinulat mo naman kung ano-ano yung mga experience na pinagsusulat mo doon, kung pagdating naman dito ipapagawa sa'yo, hindi mo naman alam, so nakakahiya. Kumbaga, nga ka talaga kasi nagsisinungaling ka at saka hindi ka komportable. Nang dahil siguro sa kagustuhan mo na matanggap kaya kailangan mo magsinungaling sa application mo, huwag niyong gawin yan. Kasi kung magpakatotoo ka talaga kung saan ka komportable, kung saan nila makikita na ito karapat-dapat to siya, ito bigyan natin ng chance. So pag sinabing pagkakataon mo na or araw mo na talaga or swerte mo na talaga, pag ibibigay sa iyo ni Lord, sa iyo talaga yun. So wag niyong gawin yung mandaya kayo na kung ano-anong yung mga experience na pinagagawa niyo. Kasi kung sakaling matanggap kayo, pagdating dito, iwan ko na lang talaga saan kayo mangangamuti pagka hindi niyo alam kung anong pinapagawa sa inyo. So yun, ganon. So after that, pangalawa, yung nga sabi ko, apply online. So, nag-apply ako online. So, nakatanggap. Ito, sana Bisaya na lang lahat. Diyos ko po, ang hirap magtagalog. So, nakatanggap ako ng email before a week. So, nung sinubmit ko yung registration na yon, so, within that week yata, basta before 1 week, nakatanggap. Ay, ano ba to guys? So, nakatanggap ako ng email. So, nung nakatanggap ako ng email, yun, ang sinabi doon is, yun, nagpapasalamat sila nga dahil ganito, ganyan, yun, nagkaroon ka ng interest na sumali doon sa offer nila nga, doon sa opportunity na free finish online class. So, another email yung natanggap ko, tapos nag-send sila ng link na nandoon na yung link ng orientation. Kasunod doon yung entrance exam. So, before mo bubuksan yung entrance exam na yun, basahin mo muna yung nasa orientation kasi nandoon lahat sinasabi lahat doon kung ano yung gagawin, ano yung trabaho mo dito, magkano yung kikitain mo, ilang oras ka magtatrabaho, ano yung babayaran mo. Basta nandoon lahat, nakasabi doon lahat sa orientation na yun. Kung ano talaga yung mga dapat ibawas, kung ano talaga yung
kung ano-ano pa yung mga babayarin. So, pag napanood mo kasi yung orientation na yun, doon pa lang kasi makakapag-decide ka na kung itutuloy mo ba o hindi. Kaya nga mayroong orientation before ka mag-entrance exam. So, yun. So, nung nag-orientation na, tapos entrance exam na, so, doon na, nung nag-entrance exam na kami, so, nag-antay na naman ulit ng, siguro walang 1 week, mga few days lang yung hinantay namin, so, nandoon na yung result. So, nakatanggap ako ulit ng email na sinasabi na isa ako sa maswerte na natanggap. So, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, kung matutuwa ako or malulungkot kasi nga paano ba to? Sabi ko ano kaya tong pinasok ko? Ano kaya meron dito? Hindi ko naman alam. Pero sa isip-isip ko talaga subukan ko kasi na-curious din ako at saka parang challenge na rin na ano kaya tong Finnish language na to? Gusto ko ring matuto. Gusto ko ring alamin talaga kung ano ang meron dito. So yun. So pagkatapos nun, kung sino-sino sa amin nung araw na yun yung natanggap, so kami yung magkakabatch. So kami yung magkakabatch. So after nung selected na kami, so nag-close na yung nag-close na yung registration. So hindi ko inisip na after that, next month meron na naman palang bagong registration. So hanggang ngayon, patuloy pa rin. Buwan-buwan meron silang once a month na registration talaga. So yun ang nangyayari sa ngayon. So hindi ko alam kung hanggang kailan sila o-offer nitong free online class na to at saka itong work na to dito. So, yun. So, after nung selected na kami lahat, meron na kami doong WhatsApp group. Nandoon kami lahat. Nandoon yung supervisor, nandoon yung CEO, nandoon lahat yung mga, kung sino yung bumubuo ng HSS na yun. So, doon namin malalaman lahat ng mga information sa grupo na yun sa amin sa WhatsApp. Tsaka malalaman mo kung sino-sino yung kabatch mo kasi nandoon din yung mga pangalan. So, yun doon kayo magkakaalaman, doon kayo magkakakilala. So, yun. So, yun yung dahilan, yun yung umpisa ng pag-apply namin. So, nung nag-start na kami, meron kaming kanya-kanyang sariling account sa Super Colo. So, Super School. Super Colo. Colo is school. So, tinatawag naman yun na Super Colo website kasi nandoon yung lahat ng mga modules, nandoon yung lahat ng mga lessons na aaralin namin. So, mayroon kaming sariling account nun. Pangalan namin. So, nandoon yung status namin. Nandoon nakalagay na lahat kung ano-ano yung mga progress na nagawa mo habang nag-aaral ka. So, doon mo lahat makikita. As in, mag-uumpisa yun sa 0% hanggang sa magugulat ka na lang, bigla na siya nagiging 5%. Tapos hanggang sa matapos-tapos mo na talaga lahat na nung palipad ka na is nagiging 100% na siya. Kasi bawat progress mo, kasi bawat development or improvement mo doon sa klase, doon sa inaral mo, hindi lang sa pag-aral, kung ano man yun na mayroon doon ng mga activities or ano man. So makikita mo doon yung progress mo na umaangat ka. So pataas ng pataas yung percentage niya hanggang sa magiging makumpleto mo yun. So yun. So dito tayo ngayon kasi maraming nagtatanong, ate, ano nga ba yung A1? So, yun. Ang A1, guys, yung modules kasi na ibibigay sa inyo, mag-start kayo niyan from A0 to A1. So, yung A0 na yan, meron yang 10 weeks na lessons. So, meaning, every week, iba-iba yung lessons nyo. So, from week 1, so mag-start kayo ng week 1. Yung week 1 na yan, aaralin nyo yan ng Monday to Friday, depende sa inyo kung kailan talaga kayo libre, kailan kayo may oras na mag-aral. Kasi pagdating ng Biyernes, yun yung schedules ng weekly exam. So, weekly lessons, after that, meron kayong weekly exam. So, pag hindi nyo naman talaga kayang sagutan ng Friday yan, kasi talagang kulang pa kayo dun sa pag-aaral, hindi pa sapat yung alam nyo, so, bibigyan kayo sa amin dati bibigyan kayo ng chance yan na hanggang linggo ng gabi. Hanggang linggo ng gabi yung submission ng exam. So, kasi ako, nahihirapan talaga ako niyan. Parang hindi pa ako handa mag-exam. So, ang ginagawa ko, dito na ako sa linggo. Kasi pag day off ko ng linggo, yung buong araw na yan,
ginawa kong, inaral ko yan. So, nag-aaral ako para pag-uwi ko sa bahay pagkagabi, handa na akong mag-exam. So, hindi ko siya minamadali kasi may kahirapan siya. Nung umpisa, medyo okay pa siya. Pero pagdating sa kalagitnaan, guys, talagang start to gapang na. So, ganun. So, yun, yung A0, meron siyang 10 weeks na modules. 10 weeks na lesson pa iba-iba. Every week, iba-iba yung topic. So, padagdag ng padagdag yung topic. So, yun. Pagdating ng first week, week 1 nyo, so mayroon doong discussions. Hindi ko alam kung mag-start kayo ng week 1 or week 2. Kami yata week 2 na kami nag-start nun. So, ano nga ba yung discussions? Yung discussions nyo, weekdays, weeknights pala, hindi ko alam kung ilan ang maibibigay sa inyo kasi merong makakatanggap ng 3 discussions within that week. Merong 4 discussions within that week. Meron lang din 2 discussions within that week. So, discussions meaning, meron kang ka-discussions na native speaker from here in Finland. So, meron kang kausap, meron kang buddy, meron kang ka-buddy, meron kang ka-help na kausap mo siya within 20 minutes. So, kausap mo siya within 20 minutes. Kung ano yung topic nyo sa linggo na yon, yun ang pag-uusapan nyo. Bibigyan kayo ng 4 na pagpipilian. Kung first discussion, second discussion, third discussion, or fourth discussion. So, mamimili kayo doon kung alin doon sa discussion ang gusto nyo. So, sila yung kausap mo. Bali, talagang taga dito yan, taga Finland yan, na binabayaran ng HSS para turuan kayo sa loob ng 20 minutes. So, yun. Ang mahirap lang kasi dyan sa discussions na yan, yung oras. Kasi kung nataon na yung oras niya, mabigyan kayo ng maaga, tapos matatapos kayo ng work ng mga alas 10, alas 11 na, so patay tayo dyan. So, kailangan ang gawin nyo talaga is, ipaalam nyo doon sa main group chat ninyo kung sino yung willing na makipag-swap. Kasi sinaswap yung time nyo. Meron kasi yung iba maaga natapos, meron kasi yung iba okay lang sa amo nila, meron kasi yung iba na hindi alam ng amo. Meron kasi din na tinatago sa amo. So, yun ang mahirap tulad ko din. Kasi hindi talaga alam ng amo ko. So, patago yung discussion ko. So, natatapos ako ng 10:30. Ginagawa ko, nakikipag-swap ako dun sa mga kasamahan ko na willing sila ng siguro mga 9 ng gabi. Kasi ako talaga hindi kaya. Kasi 10:30 ako matatapos. So, kailangan ako makakuha ng discussions ng 10:40. Siguro, wala akong pakialam kung abutin talaga ako ng alas 12. Antayin ko yun hanggat sa makapag-discussion ako. Kasi malaking tulong yun. So, malaking tulong talaga yung discussions na yun. Para makausap mo yung mismong taga dito. Para maturuan ka. Maitanong mo kung ano yung gusto mong itanong. Kung ano yung nasa isip mong itanong mo. Huwag kang mahiya. Tutulungan ka nila. Tuturuan ka nila na matuto. So, mag-umpisa talaga, as in gano'n, nakakatawa kasi hindi mo alam, kabado ka, pero huwag kang kabahan. Kasi once na umpisahan mo na, maa-addict ka na, lalo na pag nakapagsalita ka na. Lalo na pag naririnig mo na ina-appreciate nila, ina-appreciate ng kausap mo na, na okay yung pagsasalita mo, na tama yung sinasabi mo. So, yung parang ganahan ka na, parang ganado ka na sana discussions na lang, sana all discussions na lang. So, kahit hirap na hirap ka magsalita, pero trinatay mo sa sarili mo dahil gusto mo ngang matuto. So, ganon. Discussion siya 20 minutes within a week. Pero hindi ako sure ha kung depende din yan sa araw na ibibigay sa inyo. Depende din yan sa oras. So pag hindi kaya ng oras, makipag-swap kayo. Pag walang makipag-swap talaga, sabihin nyo mismo doon sa main GC para mahanapan ng paraan. Kasi mismo yung nandoon sa GC na yun is tutulong din sa inyo para mahanapan ng paraan na ma-swap doon sa kasama mo, sa kabatch mo. Kasi nung sa amin dati, siguro makulit lang talaga ako. Yung ginawa ko, kinuha ko lahat ng mga pangalan ng kasamahan ko. Talagang, kinuha ko lahat ng number nila, isa-isa. So, nung nalaman ko na ganito yung discussions ko, ganito kaaga, lahat sila tinext ko kung sino yung available. So, buti naman lahat ng mga kasamahan ko is mababait sila. Tsaka hindi lang mabait, meron din talaga silang oras na kaya nila. Kaya nakikipag-swap sila sa akin. Kaya laking pasalamat ko talaga sa kabatch ko dahil super talaga, super yung pagtutulungan namin, super supportive talaga sila. So lahat kami nagtutulungan sa isa't isa, lahat kami nagsusuporta sa isa't isa para lang na sabay-sabay kaming lahat na makapunta dito na walang iwanan kasi lagi namin sinasabi walang iwanan. Kaya ang ginagawa ko, gumawa ako ng sarili kong group chat. So inad ko silang lahat. Pag hindi nila ako in-accept, ibig sabihin ayaw nila o hindi wag.
So, ang nangyari dyan, halos naman kami lahat sa isang grupo. So, doon, na-open up talaga namin lahat ng mga problema namin kasi nahiya kami doon sa main GC. So, dito kami sa grupo ko. So, lahat ng mga problema namin, lahat ng mga paghihirap namin dito kung paano intindihin kung paano ba talaga. So, dito kami nagtutulungan. Dito namin ini-explain kung sino yung may alam. Ini-explain na ganito gawin mo, ganito gawin mo. So, pag sinabi kasi ng isa, so, syempre mababasa ng lahat. So, makakuha ka ng idea. So, ganun yun. Ganun kami magtutulungan. So, lahat, para sa lahat yun. Hindi lang ikaw yung nagtanong para sa'yo yun. Lahat kayo na makakabasa nun. Para sa inyo yun. So, magtutulungan kami kung sino yung may alam. Sharing talaga yung ginagawa namin. Hanggat sa maintindihan ng mga kasama namin kasi talagang hirap kami. So, ayun. So, every week, yun nga sabi ko, every week may discussions. Tapos, every week, different yung modules, different yung lessons na yung naaaralin nyo. So, yun. So, within 10 weeks yun. So, after 9 weeks, pag natapos nyo yung 9 weeks, base tayo dito sa amin ha, sa amin na nung kami pa nung time na. After 9 weeks na yun, so doon, pagdating ng week 10, kasi sabi ko nga 10 weeks, diba? Pagdating ng week 10, so binigyan kami ng 2 weeks na break sa discussions. Hindi sa discussion, sa pag-aaral pala, kasi patapos na yung A0 namin, mag-A1 na kami. So ito na yun. So mayroon kaming 2 weeks na nag-aaral. So binigyan kami parang break namin na talagang mag-aaral kami ng 2 weeks para ready kami for A1 exam namin. So, yun ang nangyari. So, nag-final review kami. Binigyan kami ng pointers kung ano yung aaralin namin. At kung ano yung nakalagay doon sa from week 1 up to week 9. So, kung ano yung mga modules doon. So, nandoon, ano yung mga lessons doon. So, doon lahat siya kinukuha. So, kung ibig sabihin, kung lahat-lahat na yun talagang hindi kaya ng utak. So, at least naman kung napag-aralan mo yun, kung medyo may familiar na sa'yo doon, so pagka may mga questions na lalabas doon sa A1, at least hindi ka na masyadong mangangapa kasi nga, napag-aralan mo na yun. So, parang recall, parang review na lang talaga yung ano mo dito para handa ka na sa week A1 exam. So, yun. Tapos, ayun na, nung natapos na namin yung 2 weeks na final review, so, nakatanggap na kami ng schedules kung kailan kami mag-AA1. Nakatanggap na kami ng schedules ng oras namin kung kailan yung oras ng exam namin at kung saan kami mag-i-exam. So, yun. So, yung schedules for A1, yung A1 exam kasi guys, is parang IELTS lang din yun. Meron siyang reading, writing, listening, and speaking. So, dito tayo ngayon sa reading and writing. So, reading and writing is magkakasama yun guys. Meron kasi doong questionnaire, or answer, questionnaire, tapos nandoon din yung answer. So, while nire-read mo yun, syempre, kung sasagot ka, meron din doong written. So, nandoon na magkasama na yung reading at saka writing. So, mostly sa questions doon is, finish naman talaga kasi wala nang English. So, pagka kasi naintindihan mo yung questions na yun, so, alam mo kung ano yung isasagot. Kasi meron doong multiple choice. O mayroon din yata doong true or false. Basta basahin mo lang na maigi, intindihin mo lang ng maigi. So, nandoon din yung sagot sa binabasa mo yung question. So, alam mo yung sagot. Kasi may pagpipilian ka. Okay? So, ngayon dito tayo sa listening. Ano nga bang yung listening? So, yung listening kasi meron silang cassette tape. Yeah, cassette tape siya. So, ipi-play nila yun ng 3 times. Makikinig kayong lahat. So, ipi-play yun ng 3 times. Pagkatapos yun i-play ng 3 times, so habang piniplay nila yun, tumingin ka sa papel mo. Kasi nandoon din yung questions, nandoon din yung answer. So, pagka once naintindihan mo kung ano yung sinasabi nila, ano yung sinasabi doon sa pinapakinggan mo, at naintindihan mo kung ano yung question sa papel, nandoon sa alam mo din kung ano yung sagot. So, makinig ka lang mabuti kasi 3 beses lang yun uulitin. So, pagkatapos nun, wala na. So, next number na. So, yun. So, gusto ko lang sabihin na yung reading at saka writing, at saka listening, guys, lahat kayo dito sa iisang room, magkakasama na sumagot. So, habang sumasagot kayo nito, so lahat kayo magkakasama. Kumbaga, a little bit distance lang kayo doon sa table, tsaka pen lang at saka paper. So, yun. At saka yung kung sino yung in charge na magbibigay sa inyo ng exam. So, yun, lahat kayo magkakasama, sabay-sabay kayo. So, ngayon dito tayo sa speaking.
Kasi maraming kabado, maraming takot sa speaking. Ano nga ba yung speaking? Kinakabahan ako, anong gagawin? So, okay, speaking. Ang speaking, guys, nung sa amin dati kasi hindi pa siya, wala pang virus. So, face-to-face yung speaking namin with the CEO of HSS. Ayun. Super tense, super nakakakaba. Isipin mo, CEO ng HSS. So, ano nga ba? Ano nga bang expectation mo? Makakapagsalita ka pa nga ba pag siya yung kaharap mo? Ibuti sana kung katulad lang natin. So, yun. Siya yung nakakaharap namin, siya yung kay-speaking namin. Yung speaking namin, guys, hindi ko alam sa ngayon, nakalimutan kong itanong din doon sa mga nakapag-exam na, yung nandito na. Sa amin dati is 2 klase ng speaking. So, meron kaming voice record. Yun yung voice record na yun is yun yung bubunot ka doon ng, meron kasi maliit na papel, bubunot ka doon, may questions doon. Tapos, bibigyan ka ng ilang minuto para intindihin yung questions at para sagutin yun. So, bibigyan ka ng ilang minuto, gagawa ka ng, so may papel naman at saka ballpen, gagawa ka ng rough draft, gagawa ka ng sagot mo, isusulat mo muna, check mo muna kung tama ba yung sagot mo or hindi. So, bibigyan ka ng ilang minuto. Pagka ready ka na doon sa sagot mo, so yun na yung time na ibibigay sa'yo yung phone at i-record doon yung sagot mo. So, nagsasalita ka pa rin, nagsispeak ka pa rin. So, halimbawa, naalala ko yung sa akin dati is, isang scenario yun, kumbaga, ganito yun, ang sa akin, ang question sa akin nung sa voice record, sa speaking, is, ano yun, ini-invite ako ng friend ko na umattend ng party. So, ano yung sasabihin ko kapag makaka-attend ako, or ano yung sasabihin ko kapag hindi ako makaka-attend. So, gagawa ka ng sentence na, I'm sorry, ganito, ganyan, hindi ako makaka-attend kasi ganito. Or, okay, thank you so much, gidarating ako sa araw na yan. Anong oras ba? So, yun. So, yun ang gawin mong sentence in Finnish. Tapos, pag ready ka na, so, yun, i-record na nila yun, magsasalita ka, tapos, yun. So, yun na. Kung ano yung naka-record doon, so, yun na yung sagot mo. So, yun yung unang klase ng speaking. Pangalawang klase ng speaking is conversation. Ikaw at saka yung CEO. So, dito na, kasi kaharap mo na, hindi po nga kaharap, nanginginig ka na. Ano pa kaya't kaharap mo na, so, maiihi ka na talaga, hindi mo maintindihan kung ano yung mararamdaman mo kasi nanginginig ka na, parang hihimatayin ka na, Diyos ko po, hindi mo alam. So, kasi, nung nakapila pa lang kami, kasi pa isa-isa kasi papasok doon sa kwarto, so hindi namin maririnig. So pagkatapos ng isa, tawagin ka lang sa ikaw na, so yun nga, bibigyan ka ng instruction. Ang nangyari pa kasi doon, nung speaking ko yung CEO, kami, naka-video, so recorded din, habang nag-uusap kami, naka-recorded sa video yung usapan namin. So hindi, parang sobrang tense mo talaga, kasi kausap mo na nga siya, naka-video ka pa, so parang, ano ba naman to? Tabang Lord. Yung gano'n na lang talaga sa mga Bisaya. Tabang Lord. So, yun. So, sobrang kabado. Sobrang nakaka-tense. Tapos, wala ka nang magawa kasi nandoon na yun. Kaya kailangan gawin mo na lahat. Ipakita mo na talaga yung kaya mo. Yung the best talaga na kaya mo. Para, yun na lang yung tanging paraan. Yun yung talagang pinakahihintay. Para ikaw ay makapagpatuloy doon sa A2 at makapunta dito sa Finland. So, ginawa na namin lahat-lahat kung ano yung makakaya namin. So, ngayon, yung speaking na namin yung CEO, iisa lang ang topic namin lahat. So, binigyan kami ng halimbawa yung CEO ko, hindi ko siya CEO, halimbawa siya yung pasyente ko. Kasi nga dito pagdating ganun eh. So, gumawa kami ng scenario. Siya yung pasyente ko, ako yung hoitayan niya. Ako yung caregiver niya. So, ang doon sa tawag dito, yung scenario na dapat naming bigyan ng conversation, yung the one namin ng conversation is pupunta kami ng restaurant. So, nandoon na kami sa loob ng restaurant. Yung alaga ko is malabo yung mata, hindi masyadong makakakita. So, it means hindi siya masyadong makakabasa. So, ikaw yung kukuha ng menu, ikaw yung babasa para sa kanya, sasabihin mo ano yung pagkain na nandoon, magkano yung pagkain na nandoon, ano yung mga drinks, at tatanungin mo siya kung ano yung gusto niya na kainin. So habang nag-order, habang sinasabi mo yun,
So, pag nag-umpisa kayo, sasabihin niya kasi, o sige, go na, mag-start na tayo. So, yun na nga, sasabihin mo na, hello, ganyan. So, ngayon pala, pupunta tayo ng restaurant kasi doon tayo kakain. O, so, ganun. So, kunyari, nandoon na kayo sa restaurant. O, nandito na tayo sa restaurant. So, sasabihin niya, ano nga ba yung pagkain dyan? Ayun, ano yung nakalagay sa menu? Malabo kasi yung mata ko. So, kukunin mo yung menu, babasahin mo yung sa kanya. O, meron silang ganito, may ganyan. Ano to, 10 euro, 9 euro, at saka, ano yung mga drinks nila. Kung baga, yung nasa restaurant tayo, ganun din. Ganun yung sitwasyon, ganun yung senaryo. Kaso nga lang, salitang finish. So, sabihin mo, alin doon yung nagugustuhan mo, saan doon. Tapos, magsasalita yan siya. Tapos, para mapahaba yung discussions niya, magtatanong siya, ano pa yung iba dyan? May mga dessert. Mga ganun lang siya na tanong talaga. Yung normal na tanong kung nasa restaurant tayo. So, tapos, pag okay na, sabihin mo, okay na ba? Yun lang ba lahat? Gusto mo ba dagdagan ng ganito? Mag-order na ako. So, mga ganun lang talaga na senaryo. So, ganung usapan lang. Hanggang sa, hindi naman gaanong mahaba kasi may time limit eh. So, hindi siya ganun kahaba. Basta importante naman sabi mo naman ng maayos kahit medyo may kunting tagilid, kunting mali. Pero kung naiintindihan naman ng kausap mo, so, yun. So, ganun yun. Ganun ang sa amin dati. So, yun. Yun yung sa speaking talaga. Ito yung last na sa speaking. Pero, hindi ko alam sa ngayon kasi nga, di ba may virus. So, ganun pa rin. Pero yata via Zoom na lang. So, video. So, hindi gaanong nakakakaba. Hindi katulad dun sa amin natin na, ko parang, malang kung gaganon ka or gaganon. Or, hindi, parang, ayoko na lang gumalaw. Ganon ka na lang. Kasi, ang inisip mo, hindi mo na nga lang siya titingnan sa mukha. Kasi nga, nakafocus ka doon sa kung ano yung sasabihin mo. Dahil syempre, kung ano yung sasabihin mo, hindi mo siya diretsahang mabigas. Kasi iniisip mo pa, ano nga ba to sa finish? Paano nga ba to sabihin sa finish? Yung ganun. Pero ako kasi dati, habang inaano ko siya sa utak ko na ito yung isasagot ko. So, talagang sinadya ko rin na nakatingin ako sa kanya. Kung makakausap ko talaga siya, hindi man ako gano'n kagaling, hindi man ako gano'n kabilis magsalita. At least, masabi mo man lang ng maayos kasi maintindihan nila yun. Kasi nga first time mo magsalita ng finish. So, yun ang nangyari doon sa speaking namin. So, yun guys. So, sana nakuha nyo lahat yung ibig kong sabihin dito. Ito kasi yung step 1 talaga. So, yun yung A1. So, yun yung A0 up to A1. So, yun yung speaking, reading, writing, and listening and speaking. So, yun yung A1 namin. So, yun yung mga ginagawa namin na Pero hindi ko alam kung mayroong binago ngayon na mayroon sila dinagdag o mayroon silang ibinawas. Basta ganun yun. Ganun yung pamamaraan nila. Siguro iniba na lang yung mga questions or iniba na lang yung mga scenario na binibigay nila. So sana guys, bago ko pala i-end tong video na to. So after ng A1 guys, siguro mga 2 to 3 days nandyan na yung result. So malalaman nyo na yung result kung pasado kayo o hindi. At saka guys, kung hindi kayo pasado, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ayoko kasi kayong paasahin eh. Kaya nga sabi ko, yung video na to is base lang talaga to sa akin, sa amin na mga kasamahan ko. So ang nangyari kasi guys, doon sa grupo namin, so sa kasamaang palad, hindi mo talaga masabi na lahat kami pinalad. So merong hindi pinalad sa amin, pero it doesn't mean na hindi ka na pinalad is wala ka ng pag-asa pa. Wala ka ng chance pa na mag-apply. So, binigyan sila ulit ng pagkakataon, guys, na umulit. So, kaso nga lang, kasi nga din siguro sa oras din nila, tsaka sa pagod na rin na So, talagang tiniis lang nila yun na makaabot hanggang sa A1 kahit sa sobrang hirap ng pag-aaral namin kasi nga, nang dahil sa mga amo namin. So, sila na mismo kasi yung nag-decide na ayaw na nilang ipagpatuloy. So, wala na kami magagawa doon. So, nung nalaman ko talagang lahat sila isa-isa ko, minisis ko talagang challenge ko sila. Talagang inano ko sila na sayang ganito ganyan. So wala na akong magagawa guys kasi talagang ayaw na nilang magpatuloy. So yun. So respetuhin na lang natin yung decision nila. So yun. So end ko na muna tong video na to guys. Kung sana na-gets nyo, sana nakakuha kayo ng information dito. So step 1 pa lang to ng pag-start namin ng HSC. So pagkatapos nito guys, so abangan nyo kasi gagawa ko ng susunod na video kung ano
nga ba yung A2. So, ito is, yung video na to is from A0 to A1 lang to, A1 final exam. So, sana guys, pag meron kayong hindi naintindihan pala or meron kayong gustong itanong pa, i-comments nyo na lang dyan sa baba para masagot ko na rin or maisingit ko na rin sa susunod ko na video. Baka mayroon akong sinabi dito na nagkaroon kayo ng interest na mayroon kayong tanong. So, itanong nyo lang ha para masagot ko naman siya. So, ayun, ito yung step 1 muna. Tsaka abangan nyo yung step 2 kasi isusunod ko na. Gagawa na ako ng video para masundan nyo talaga kung ano ba talaga. Kasi yung mga naka-ongoing online class ngayon, so ganito na sila. Ate, ganito kabado na ate, ganyan na ate. Ano nga ba sa A1 tips naman? So, mga ganon. So, yun yung pinagdadaanan namin. So, kung mayroon mang binago ngayon sa inyo, so hindi ako sure kung ano yun, pero sigurado ako na ganon pa rin yung setup. Yun nga lang, binago na yung mga questions. Binago na rin yung mga senaryo. So guys, good luck sa inyong lahat doon sa mga ongoing class at saka doon sa mga nag-message sa akin na manghingi ng link. So pakiantay-antay na lang sa next month kasi promise po yan, bibigyan ko po kayo pagka nagkaroon na ako ng bagong link for the next month registration. So good luck sa mga nag-aaral pa at saka good luck din sa mga nagbabalak pa na sumali. So sana guys, kayanin nyo. So comments lang kayo dyan ha kung ano yung gusto nyong itanong kasi baka meron pa kayong gustong itanong dyan kung hindi pa masyadong maliwanag yung nasabi ko. So sabihin nyo lang, itanong nyo lang para alam ko, para masagot ko rin. So now, bye-bye for now kasi ang dami kong So, dami kong guys, dami kong mga notebook. So, magbababay na ako sa ngayon para naman makagawa ako ulit ng pangalawang video po para doon sa second step ng HSS for the A2 exam. So, goodbye for now. Thank you so much guys and don't forget to subscribe pala, tsaka share at tsaka like nyo. Share nyo na talaga sa friends nyo guys para naman the more you share, the more na makakatulong tayo kasi hindi ko alam na sa ginagawa ko na video na to, doon sa mga nakakapanood na nakakaroon din sila ng interest. So maraming salamat po sa inyo guys at saka nakakaroon kayo talaga ng interest na gumaya, nagayahin din kami. Na hindi porket hindi ka wala kang experience, hindi ka related sa medical field course, so hindi ka na pwede. So wag ganun ha. So wag ganun. Kung ano yung nasa puso nyo, kung gusto nyo na talaga, sige lang, go lang ng go. Be positive lang. Applyan nyo. Free naman, wala namang bayad. So, yun ang nangyari sa akin. Talagang porsigido lang talaga ako siya. Kasi pag may gusto ko talaga, guys, hindi ko talaga yan titigilan. Hanggat hindi ko nakukuha. So, lagi kong sinasabi, nangangarap lang din kayo. So, lubos-lubos din na para makamit nyo yung mga pangarap na yun. So, yun. Babay muna sa ngayon. Ingat-ingat tayong lahat. Maraming salamat sa nanonood at saka nagsasubscribe. So, share nyo na doon sa mga friends nyo. Baka magkakaroon din sila ng interest at saka para marami na tayo makakapunta dito. So marami tayong matutulungan para naman kahit papano is syempre may mga pangarap din tayo. So magtulungan tayo guys. Share nyo na tong video na to. Sabihin nyo sa mga friends nyo kung interesado. Sa hindi naman, okay lang din. So walang pilitan ha. So okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka God bless po talaga sa atin. So tingnan nyo yung oras guys oh. Alas 8 na siya, pero tirik pa rin yung araw dito. So, yun, silingit ko na naman. So, okay, bye-bye for now, guys. Thank you for watching. Thank you, everyone. Thank you for subscribing. And to those who are not subscribed yet, so, subscribe now para updated kayo dun sa mga video na susunod, sa nagagawin ko next time. So, bye-bye for now. God bless us all.